Pray mo Okay, let's tayo. pray. God, maraming salamat. Magandang gabi po, God. So, ito, God. Maraming salamat at kami po nagtipon-tipon upang muling pag-aralan ang inyong pong salita, God. Tulungan niyo po kami, God, na madagdagan po ang aming kaalaman tungkol sa inyong banal na salita, God. God, sa gabing ito, God, naway pagpalain niyo po kami, God. Lahat po na magkakapatid na nagsama-sama ngayong gabing ganito, God. Naway pagpalain niyo po kami sa sila po lahat. Kami po lahat, God. Yes, God, naway naway kayo po ang maghari sa oras na ito, God, sa aming pagtipon-tipon, God. God, maraming po salamat sa lahat-lahat. Ang lahat po ito is sinasabot dalangin ko sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Alright, ayun nag-connecting na si Kuya Jose. Ay, naku. Connecting na siya. Rosie De Sila Kuya Felix, nakakonekta na bro? Kuya Felix, ito kanina pa sila. Maaga sila. Ano sila? Ito na, nakapasok na si Ate Rosie De. Tinutulungan ni Ate. Ate, salamat ginaid mo sila. Siguro nasa internet shop si Kuya Kuya Jose. Yung kanina tinatanong niya ni yung apo niya kung naka-zoom daw si Mang Jose. Hindi, ito na, nakapasok na. Nakapasok na po. Ito na. Nakikita niyo to. Nasa dilim parang internet shop. Parang internet shop. Kuya Jose, narinig niyo na po kami. Kuya Jose. Andito na si ang sarap ng kinakain ni Buti pa sila Tess. Oo nga Tess, pa isang subo naman dyan, Tess. Gutom na kami sa work. Oo nga. Kuya Jose, nakita niyo na kami? Kuya Jose? Kuya Jose? Connecting reconnecting si Kuya Jose. Pero at least nandun na siya, pumasok na. Mukhang nakikita niya na tayo. Kaya lang, yun lang, problema lang, madilim siya. Oo. Anyway, sige, so sa tayo mga kapatid tayo ay nakapag-opening prayer na. Sige, share ko sa inyo yung ating ngayon, yung ating topic, no? Nakikita niyo po ba? Aileen nun, pumasok ulit. Opo. Nakikita na bro. Resolving conflict in marriage. Yes. Okay. Yan, nakita? Yan bro. Alright, sige. So imumute ko muna para medyo tahimik tayo mga kapatid Mumute ko muna Mumute everyone ko muna para hindi maingay. Teka lang. So si Kuya Jose Lumiwanag na siya. Ayan. Kuya Jose, medyo lumiwanag na yung pwesto niya. Alright. Sige, resolving conflict in marriage, no? So, again, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon na tayo ngayon ay sama-sama na nakikipaglaban para sa ikatitibay ng pag-aasawa, pagsasama ng mga mag-aasawa, no? Ang topic ko na resolving conflict ang isa sa pinakamahirap pag-usapan. At hopefully ma-survive natin ito na walang magkaka-conflict. Okay po ba yun? So let us all open our ears at makinig po tayo sa atin pong paksa para sa linggong ito. Yan. December 14. Pero bago yun, 11 days to go. Magpapasko na! Yee! In 20. Merry Christmas mga kapatid. Party natin. Ayan, Yung party ng December 20. Sunday. Okay? Sige po, so pisaan natin sa ating aralin. Ito na ako have you been wrestling with tension over harmful, frustrating, or even toxic patterns of conflict with your partner or with your spouse? No, kayo ba ay dumadaan sa wrestling, no? Dahil sa tension o dahil sa pananakit, sa frustration, or even sabi dito toxic patterns, kasi pattern yung pag-aaway, yung pagtatalo ng mga mag-aasawa,
yan ay sometimes nakakagawian o nakakasanayan na nagiging continuous pattern na away ng away, conflict ng conflict. Yeah. Okay? Kaya yan ang tanong, yan ba ay nangyayari? Okay? Sabi dito, start with 2 selfish people. Ayun na, paktay na tayo dyan. 2, ayaw magpatalo. Okay? Selfish, gusto nung isa siya manalo. Yung isa gusto niya siya manalo. With different backgrounds and personalities, magkakaiba ng pinanggalingan, magkakaiba ng pagkatao, i-add mo pa yung bad habits. No, sabi dito, now add some bad habits. Tayo dyan. And interesting idiosyncrasies. Ano ba ibig sabihin ng idiosyncrasies? Yung idiosyncrasies, yan po yung mga ibig sabihin niyan, yung mga yung mga kanya-kanyang mga kakaibang asal o trip sa buhay, no? Minsan kasi yung pag-aaway nasa trip din yan no? May kakaibang perception patungkol sa pakikipagtalo, no? Lalo na kung ayaw magpatalo, no? And turn up the heat a little with a daily trials of life. Naku, dagdag pa yung mga isipin sa buhay. So may problema na sa pagkatao, may problema pa sa mga alalahanin sa buhay. Daily trials, parang bayarin, ano pa ba? Usually, sa anak, problema sa kapirahan, no? Idagdag mo pa yun. Sabi nito, guess what? You are bound to have conflict. And it is unavoidable, no? Sa pagsasama po ng mag-asawa, hindi talaga maiiwasan 'yan. Okay? So kung kayo po ay nag-aaway bilang mag-asawa, normal po 'yan. Okay? Isa lang po kayo sa bilyong tao na dumadanas ng ganyan. Huwag tayong mag-alala. Okay? Huwag natin i-disappoint, i-frustrate kasi lahat ng tao dumadaan diyan. Okay? Sabi rito, every marriage has its tensions. And it isn't a question of avoiding them, but how you deal with them. Paano mo, tama na lahat na dumadaan dyan, pero tanong, paano maiiwasan or paano mo haharapin? Pag tayo ay dumadaan sa mga diskusyon natin sa ating kapartner, di ba? Paano ninyo napapagtagumpayan? Paano ninyo dinadala? Okay? Paano ninyo na-overcome? Dapat ginugol ninyo na parehas kayo, dapat ayusin natin ito. Okay? Conflict can lead to process that develops oneness or isolation. Okay? Ang conflict, ang pagtatalo ng mag-asawa ay pwede mag-develop sa, minsan mas nagiging united. Okay yun. Pero yung isolation, yung bahala ka sa buhay mo, bahala ako sa sarili ko. Magkanya-kanya tayo, delikado yung ganon. Okay? You and your spouse must, teka, mag-mute ako kasi talkies may talkies. Ayan, mag-mute ako Yun, okay. So, sabi dito, you and your spouse must choose how you will act when conflict occurs. Okay, dapat pag-uusapan, teka, anong pipiliin natin? Mag-aayos ba tayo o hindi? Di ba? Choose. Sabi rito, you must choose how you will act. Teka, dapat siguro ayusin ko to. Dapat ganun yung mindset. Di ba? Dapat magkaayos. Today, ito yung pag-uusapan natin, some of the basic fundamentals of conflict resolution in marriage as one of the primary ways to improve relationship. Okay? Tanong, ito muna yung tanong. Where does peace begin? Saan ba magsisimula ang kapayapaan? Ang sabi sa research ng UNESCO Constitution Preamble, since wars begin in the minds of men, ang gera pala sa utak nagsisimula. It is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. Pag ang mindset mo mang-away,
away talaga pupunta. Yung pala gusto mo, away. Gulo pala gusto mo, gulo ang madadatnan mo. Diba? According sa UNESCO Constitution, kahit yung mga gulo, yung gulo sa bahay, nagiging gulo sa pamilya, nagiging gulo sa, kaya magulo bansa, nagsisimula lahat sa bahay. Okay? At sa bahay, nagsisimula yan sa individual at sa isip. Yun ang sinasabi dito sa research. Sabi dito, sa research ng Doug Hammarskjöld, second United Nations Secretary General, we need spiritual renewal. I see no hope for permanent world peace. We have tried and failed miserably unless the world has a spiritual rebirth. Civilization is doomed. So na-realize nila na kahit yung gulo sa buong mundo, babagsak at babagsak kung wala yung pangangailangan sa spiritual renewal. No, kung ikaw lang sasabihin mo sa sarili mo gusto kong magbago, kung ikaw lang hindi mo ma-achieve, impossible mo ma-achieve. Kailangan may spiritual renewal. Kailangan may pagkakilala sa Diyos. Okay? Spiritual rebirth, no? Doon pala nagsisimula lahat 'yan, mga kapatid. Unless the world has a spiritual rebirth, ang civilization ay magiging pasama ng pasama, papunta sa gulo. Yun ang ibig sabihin po niyan. Alright? Sabi po sa Book of Romans chapter 7 in verse 15, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Ba, parang kanta ni ano to no? Ni sino ba kumanta nung gusto kong bumait pero di ko magawa. Parang ganon, ya. Sabi ni Paul, for what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Ayoko nakikipag-away. Issue ng conflict. Pero ba't ko nagagawa? Diba? Kasi sa totoo lang, pag nakipag-away ka, nagiging miserable ang iyong sarili. Diba? Hindi ka rin makatulog. Hindi ka makapakali. Nai-stress ka. Diba? Sabi dito sa Book of Romans, sabi dito, and if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. Verse 17, as it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Yun pala yun. Kaya pala hindi ko magawa kasi may kasalanan ako sa puso ko. Kasalanan ng pagkagagalitin, kasalanan ng pagkamakasarili, kasalanan ng pride, kasalanan ng gustong nakikipag-retaliate, nangangatwiran, kahit baluktot, no? Sabi dito sa verse 18, for I know that good itself does not dwell in me. That is my sinful nature. Yung aking sarili na sinful nature, meron akong inherent, no, na mula nung naging tao ko, lalo na nung hindi ko pa nakilala si God, nandito na sa puso ko yan. Yung pagkamuhi, yung pagkagalit, pagiging makasarili, yun ang aking sinful nature. At nung nag-asawa tayo, dala-dala natin yan, baon-baon natin yan. Tama po, mali? Tama. Kunyari, ako po kasi, no, ako lumaki ako na ang parents ko, ang tatay ko lumaki lumaki ako sa environment na yung tatay ko may pagkasiga. Palibhasa kasi, pasensya na, hindi naman siguro lahat ng tao gano'n, no? Pero lagi niya sinasabi na laking tundo siya. Kaya hindi naman siguro lahat, di ba? Pero kumbaga yung father ko may pagkasiga, may pagkabarumbado, yung marahas, no? Nadala ko 'yun. Kung hindi ako disciple, nadala ko 'yun. At paminsan-minsan, nadadala ko 'yun sa marriage ko. Okay? Yung pagkabarumba, yung sinful nature,
Yun na nagpapasama at yun ang dinadala ko at nasasaktan ang misis ko dahil doon. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Sabi niya, no? Gusto ko naman bumait, pero hindi ko magawa. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Di ba? May ganong kanta. Verse 19, for I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. This I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who did it, but it is sin living in me that does it. Yun na, yung kasalanan natin. Kaya all the more, mga kapatid, gustong iparealize sa atin ni God na all the more na dapat bumalik tayo sa Diyos. Mamaya pag-uusapan natin yun ha. Tayong lahat po, may nagkakasala tayo. Mandila natin, matalas tayo magsalita. Masakit tayo magsalita, mabigla tayo nakakasakit ng damdamin. Yun. Doon nagsisimula ang conflict. Paano mo, di ba? Alam mo yun, yung minsan kapag salita ngayon, pinagsisisihan mo, ba't mo ba nasabi yun? Doon lahat nagsisimula ang pagkagalit sa marriage. Okay? Yung sinful nature. Okay? Ang sabi nga ho dito sa research na aking inaral-aral, okay? Sabi dito, how do we change our nature? Di may sinful nature tayo, di ba? Ganito po yan. Ito po yung original position natin. Okay? Ito nung pinanganak tayo, maayos tayo. Okay? Pero nag-lost, nawala tayo because of our environment, because of our upbringing, because of the nature of could be our job, o kaya halimbawa influence ng mga kaibigan, ng mga tao, yung original position mo that you are a good person, nasira. Ito na ngayon yung current reality. Yan na ngayon. Yan na, lumabas din tunay nating asal, ugali. Okay, current reality. So anong gagawin natin? Kasi ang kailangan nga natin ito spiritual restoration. Okay? Indemnity, kabayaran natin para tayo mabalik, ma-restore. Okay? So kailangan bumalik tayo doon sa original position. Sabi rito, an effort to reverse or restore something that was lost. Kasi hindi naman talaga tayo pinanganak ng mga masasamang tao. Sumama na lang tayo, na-pollute na lang tayo because of our environment, because of our wrong upbringing. It could be by yung role model ng parents natin. No, ako, tatay ko barumbado, palamura, no, aga-aga tumatalsik ang mga plato sa amin. Ganon ang environment ko, no? And so, ang sabi dito, we need to make an effort to reverse or restore something that was lost. Okay? At the same time, sabi din dito, we also need to take responsibility by taking actions to correct, no? Yung mga kamalian natin, yung mga weaknesses, yung mga bad habits, dapat take responsibility tayo. Hindi yung tinuturo natin na kaya ako ganito kasi kasalanan niya eh. Hindi, ikaw. Ikaw ang dahilan. Dapat ganon, ha? So, ang rule natin, walang nagtuturo. Dapat tanungin natin, mga kapatid, ang ating sarili, ano yung aking naging responsibility? By taking actions. Di ba yung mga kasabihan nga, meron nga, di ba sabi nga ngipin siyang ngipin, sinigawan niya ako, sisigawan ko din siya. Okay? By taking wrong actions, dahil sa kamalian ng iba, lalong lumalala tuloy yung problema. Okay? So, anong steps to reconcile? Sabi rin, step number 1, kailangan reconcile kay God. Si God ang solusyon. By way of prayer and meditation, by way of offering to God or offering sacrifice to God, by studying scripture,
Halimbawa, ang issue mo is pride. You look for quiet time mo yung anything that talks about pride. Ayun na sila, sino ba? Christian ba yan? And then, okay, anything na, di ba, about selfishness, i-quiet time mo yung selfishness. Okay? And then sabi dito, you go into sexual purity, celibacy, separation from the world. Kasi ibig sabihin, masyado ka nang influenced by the world. Lalo na nga kung nabarkada ka sa mga makukulit, nagiging kaugali mo sila. Na may katropa ka, ganito sila. Therefore, parang to you, ay pwede pala yun, acceptable pala sa society yung ganun. 'Di ba? Sabi dito, para ma-cleanse mo yung sarili mo, 'di ba? Kasi hindi pwede nagpe-pray ka, nagme-meditate ka, pero dikit ka pa rin sa mundo, sa ugali ng mundo, sa patterns of this world. You need to separate yourself, no, from impurity, no, sa ibang tao. Okay? So sa'yo muna dapat magsimula bago sa asawa. Bakit? Kasi kung ikaw mismo hindi mo kayang ayusin sarili mo, hinahawa mo yung asawa mo. Nahahawa siya sa'yo. Di ba? Ganun ang mangyayari po dyan. So you need to make a cleansing of yourself, no, by way of separation from the world, no? And sabi dito, and then submission and obedience to God. You need to have humility, to have submission, mga kapatid. Dapat po isuko natin, isurrender natin sa Diyos yung ating mga paggawi, yung mga angas natin, yung mga kilos natin. Isuko natin sa Diyos, no? At mag-obey tayo kay God, no? Na lalo pa tayong lumapit sa kanya. Okay? Nakuha niyo po? Yan, okay? Next, sabi dito sa step 2, reconcile with each other. Sabi po sa Matthew 5:23, if you are offering your gift at the altar and then remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother or to your spouse, to your husband, and then come and offer your gift. No? You reconcile. Makipag-igyan ka, makipag-ayusan ka, makipagbati ka, ask forgiveness, you provide forgiveness, you ask forgiveness, and you provide pinapatawad din kita. No? You cannot offer, kahit dasal ka ng dasal, luhod ka ng luhod, minuminuto, kung yung galit naman sa puso mo hindi maalis-alis, wag na. Di ba? Kumbaga parang hindi acceptable yan. Na if you are offering a gift and you remember, nako, meron pala akong struggle sa heart ko. Lalo na asawa ko. Di ba? Leave your gift before the altar and be reconciled. Lalo na to your spouse. Katuwang mo sa buhay mo yan. Di ba? Hindi ibig sabihin, lalo na siya, kasi extraordinary ang relationship niya. Yung kaibigan mo ba sa labasin, nasasabi mo ba lahat ng Hindi, sa asawa lang di ba? Lalo na sa kanya. Okay? So ito yung tingnan niyo po yung okay? Yung diagram, no? Honor God, God's word, no? Learn, believe and practice God's word by Bible reading, by attending services, devotionals, no? Sunday services, no? You honor God by practicing God's word. And then yung application, love each other. Practice God's word in relationship with others. Sabi dito, success in both areas is needed to move closer to the goal of peace. So dapat sa dalawa, hindi puro dasal, puro basa, wala naman tayong makasundo. Okay? Dapat yung pagbabasa mo ng Bible nagdadala sa iyo sa humility para pag nakasalubong mo yung asawa mo, mayayakap mo siya ng buo. Okay? So, success in both areas ay achieve at ang end result nan ay peace.
kapayapaan sa inyong dalawa. Okay? So, next slide tayo. Sabi dito, importance of reconciliation. Sa 1 John chapter 2, 9 to 11. Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in the darkness. Verse 10, anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. But if anyone who hates a brother or sister or asawa is in the darkness and walks around in the darkness, they do not know where they are going because the darkness has blinded them. Kaya ikaw kapatid, kung hanggang ngayon hindi kayo magkaayos mag-asawa, ang sabi dito, naku po, may problema tayo. Merong hindi malinaw sa atin because if we all claim that we are Christians, we are disciples, which is in the light, pero sarili nating asawa, hindi natin makasundo, okay? Eh, ang sabi dito, para tayong mga bulag. Para tayong bulag na naglalakad sa dilim. Okay? The darkness has blinded them. Okay, path to resolution. Paano? Ito po yan ha. Sa Genesis 33 verse 10, ito ho yung time na si Jacob po, kasi alam naman natin dati yung story nito, si Esau, di ba? Niloko niya nilinlang niya, kakuntsaba niya yung nanay niya. Ha? At kinuha yung mana para kay Esau bilang panganay. Inisahan niya yung kanyang tatay. Ngayon, tumakas ngayon ito si Esau, si Jacob, dahil alam niyo may atraso siya Napunta sa kanya yung basbas ng kanyang ama, no? Sa verse 33, eto na yung magkikita na sila. No, magkikita na sila nung kapatid niya. Naisip niya lahat ng atrasong ginawa niya. Sabi po dito sa verse 10, Jacob said, "No, please." Ito na nung nagkita na sila ni Esau. Kasi may mga dala siyang regalo, pambayad atraso. Ha? May dala siyang mga gifts. At i-introduce niya yung napangasawa niya, yung mga anak niya, yan, no? Sabi ni sa verse 10, Jacob said, "No, please, if I have found favor in your sight, then accept my present from my hand." No? Tanggapin mo ang aking handog. Ito yung nakapula, sabi rito, "For I have seen your face, which is like seeing the face of God, and you have accepted me." Ano yung nangyari? Sabi dito, Jacob in here is saying that God favored him the previous night and now he has received unmerited favor from Esau, his brother. He saw God and he is still alive. He was scared of his brother, but now he has seen his face and now he is favoring him. Ano yung nangyari? Nung una si Jacob, takot na takot siya sa kanyang kuya. No? Dahil naisahan niya nga yung basbas ng blessing, napunta nga kay Esau, no? Pero dito nabago yung heart ni Jacob. Sabi niya, "For I have seen your face, which is like seeing the face of God." Imbis na makita niya yung kapatid niya na matakot siya, ang sabi dito, sobrang resolve yung heart ni Jacob. Sabi dito, "Seeing the face of God and you have accepted me." Sabi dito, nung nakita ko yung mukha mo, parang nakita ko yung mukha ni God. Alam niyo maganda to no? Kasi ito yung path to resolution. Kung ang tingin mo sa asawa mo, aswang, impacto, demonyo, yan ang laman ng utak mo, laging negative ang tingin mo sa kanya. Pero pag ang tingin mo sa kanya, sabi, yung heart ni Jacob dito, "For I have seen your face, which is like seeing the face of God." Nung nakita ko yung mukha mo, ang nakita ko yung mukha ni God. Dapat kasi ganoon ang tingin natin sa asawa natin. Kasi mag-change yung heart mo, gayahin natin to si Jacob. Ha?
Kung lagi mong tinitingnan yung kamalian ng asawa mo, yung kapalpakan ng asawa mo, ay walang mangyayari sa buhay. Lagi ka nga awayan, hindi ka tatabi, hindi ka kakausapin yan. Kahit ilang Diyos ang hiharap mo dyan, dahil ang tingin mo sa kanya lagi, sumbatan mo siya na sumbatan, hindi. Wala ka ma-achieve. Kaya until now, walang future. Pero ito, binago ni God yung heart ni Jacob. Ang tingin niya sa kapatid niya, ulitin ko for I have seen your face, which is like seeing the face of God. Kung ganyan ang thinking natin na katulad kay Jacob, I'm sure magbabago din yung attitude natin. Hindi na tayo pabalang sumagot. Siguro respectful na tayo. Mapagtataka siya ngayon, bumait yung asawa ko. I-quiet time niyo po ito, i-quiet time niyo to. Kung ano yung nangyari dito. Pero napaka-amazing nito. Ito path to resolution to eh. Hindi mo titignan yung kamalian. Except kung perfect ka, pwede siguro, no? Kasi babalikan ka niya, titingnan din niya yung kapalpakan mo din. Wala mangyayari sa buhay. Kaya maraming mag-aasawa naghihiwalay dahil dyan. Pero kung ang idea natin, yung path to resolution, gayahin natin si Jacob, no? Seeing it is like seeing the face of God. Makakalma ka eh. Makakalma ang puso mo, makakalma ang espiritu mo. Okay? Ganun ho ang isa sa pinakamagandang pwedeng gawin ni God sa mga puso natin. Alright? Ang sabi dito, the greatest act of love, winning over one's enemy. Kasi nga pagka-asawa mo, kung di kayo okay, tingin mo as kaaway. Sabi dito, to give even to those who have done one great harm, no, is the key to peace. Kahit nasaktan ka, dahil ang gusto mo i-win back. No, sabi dito, one of the greatest act of love para ma-win mo yung asawa mo, di ba? Yung road to peace, no? You are to give. Di ba nagtatalo kayo? May pinag-aawayan kayo isang bagay. Bigay mo na sa kanya. Magkaroon lang kayo ng kapayapaan. Okay? Parang ako, meron kaming kapirasong property sa Novaliches. 4 kami magkakapatid. Yung 2 kapatid ko, pinag-interasan. Sabi ko, sige, yung share ko, sige, ibibigay ko na. Sa inyo na. Ganun na, para lang magkaroon lang ng peace. Okay? You need to learn to give. Bakit? Kasi ang goal mo is to win. Winning over one's enemy. Okay? Kaya nga dito the greatest act of love is by way of give. Ibigay mo na. Huwag ka na makipag-away. Huwag ka na makipagtalo. Sige na, para na lang sa kapayapaan. Okay? Convert the enemy into a friend. Dapat ang asawa, best friend. Diba? Kung ganyan kayo mag-asawa, ay magkakasundo kayo. Sasabihin niya ba? Diba? Kino-convert mo yung and ang pinaka nakakatakot na kaaway, asawa. Tama ba? Saksakin ka niya pag natutulog. Delikado ka dyan. Sleeping with the enemy, di ba? So, ano gagawin mo ngayon? Mamaya, budburan na yung kape mo. Delikado, di ba? Gawin mo siyang kaibigan. Kaibiganin mo. Asawa mo naman yan eh. Tatay naman, nanay naman ang anak mo yan eh. Yan naman nag-alaga sa'yo talaga eh. Di ba? Reverses ancient patterns of abuse and revenge. No, when we do these things as an act of love, what you are actually doing is you are reversing ancient patterns. Kasi ang patterns of abuse, di ba, sinaksak mo ko, sasaksakin din kita. Ganun eh, di ba, revenge. Pero by way of winning their heart, di ba, nawawalan ka ng kaaway, di wala ka ng kaaway. Di ba, nare-reverse mo yung patterns of abuse, yung continuous na away na away, nawawala yung pag-aaway. Kasi nagiging close kayo sa isa't isa. Yan. Okay po? Alright, so drawing tayo ulit ha. Sabi dito, the choice we all face, no? Resolve
or repeat past conflicts. Nangyari na po ba sa inyo to na lagi kayo nag-aaway? Ayan. Sige nga. Lagi po ba kayo nag-aaway? Taas ang kamay na sa mag-asawa nag-aaway. Meron din, meron. Ayan. So, ang gusto mo, repeat o resolve? Sagot. Repeat o resolve? Ba, wala sumasagot. Ang babait ha. Yeah. Resolve. Sabi ni Marnie. Resolve. Resolve. Ha? Ayan, resolve din. Dalawang Marlene gusto resolve. The choice we all face. Resolve or repeat past conflicts. Kasi pag hindi na-resolve, paulit-ulit pinag-aawayan, paulit-ulit. Tama? O, ito po yung diagram ha. Ito ka. Nakatayo. Ha? Ito yung past mo, yung nasa likod mo. Dapat nakatingin ka sa future. Okay? Ang sabi po sa diagram natin, unresolved problems will be passed on to your future generations. And in the most cases, be bigger and more difficult to solve. Nakita niyo po? Ha? Pag hindi nyo inupuan, patuloy na paulit-ulit at hindi mo alam, unknowingly, yung habits ng ganyan ay maipapamana ninyo pati sa inyong mga anak. At nakakaiyak yun na kunyari anak mo lalaki, tapos yung babae, yung misis niya, lalapit sa'yo, sasabihin, Mami, Daddy, yung ugali ho ng asawa ko, hindi ko na makayanan. Tingin ko, nakuha sa inyo eh. Kakahiya yun. Diba? Kakahiya ho yun. Diba? Na ipapass on yan to future generation. And in most cases, be bigger and more difficult to solve. Pati yung problema po natin, na mamana ng anak natin, nahahawa na nila, na sa kanila, ay mas napakahirap. Kasi paano mo pangangaralan? Sasabihin na anak mo sa'yo, Daddy, yung mga lahat na sinabi mo sa akin, unahin mo muna sarili mo bago sa akin. Mamaya ganonin tayo ng anak natin. Alright? Natututo po? Okay. Ito po, sabi po, principles of conflict resolution. Take responsibility of one's contribution to the conflict. Meron kang kinalaman bakit lumala ang pag-aaway. Paano ka ba sumagot? Paano ka ba magsalita? 90% of, listen, 90% po ng paglala ng away is 90% tone of voice. Tama po? Pagka mataas ang boses, pabalagbag ang boses ang pagsagot, padabog sumagot, naku, lalong lumala. Lalong lumala po ang problema. Okay? So kung ano yung action mo, you take responsibility of your action. Okay? Nag-ano ka, kaya lalo tuloy lumala ang problema. Okay? Consider how one might have dealt with the problem differently. Na-realize mo na ba minsan na pag nag-away kayo, sa isip-isip mo, sana kasi hindi ko ginawa yung ganun eh. Sana kasi sana ginandahan ko yung pag-explain ko. Sana siguro iniba ko yung approach. Sana siguro inuwian ko muna ng strawberry. Sana siguro binilan ko muna siya ng damit. Sana pinakain ko muna. Gutom yung tao. Dinaldalan ko ng dinaldalan eh. Lalo tuloy. You think about yung approach, no? Differently. Paano mo ba dinil yung problem differently? Kasi yung approach mo lalo lumala eh. Siguro kung naging kalmado ka, siguro kung nakinig ka muna, diba? Siguro kung pag-uwi nyo ng bahay, doon nyo pinag-usapan, hindi yung, nagtatalo kayo, nasa trabaho, busy kayo parehas, hindi kayo nagkaintindihan. Siguro mali siguro yung timing ko. Ganon, no? Everything is timing. Okay? Next item, work to understand whatever caused the other to feel hurt
and violated. Di ba? Work to understand. Bakit siya nasaktan? Bakit siya na sumama ang loob? Di ba? At intindihin mo. Di ba? Ano ba yung ginawa mo? Oh, di ba? Ganun yan eh. Dapat siguro iniba ko talaga eh. Okay? And then be open to reconciliation. Seek to correct past injustices. Ano ba yung mga kamalian? Hanapin nyo paano nyo maiko-correct nang nasa maayos na pag-uusap. Gusto mo mag-share? Mamaya na. Okay. Give up the urge to retaliate kasi tayo eh. Especially mga men ha, mga brothers. Brothers! Ha? Yung tendency natin to retaliate, ang tindi. Ha? Sabi dito, give up. Okay? Explain mo ng maayos, ng mahinahon. Mas pakikinggan nila tayo. Okay. Yes. Totoo yung asawa ko. Forgive and accept forgiveness. Ibatuhin mo ng forgiveness and you accept forgiveness. Okay? Resolve to change oneself, realizing that this is the only way to help the other to change. Ha? Kailangan malinaw sa iyo, kapatid, na dapat may baguhin sa sarili ko. Dapat tanggapin ko na, teka, oo nga, may mali ako dun. Hindi ako lahat ng mali, pero may mali ako dun. Dapat may ganun. Take responsibility of one's contribution to the conflict. Consider how white might have dealt with the problem differently. Ay, sorry, na-doble ko to. Okay? Alright. So these are just some of the tips. Actually, tips din kanina. No? Ito ha, mga some of them, na para makatulong sa atin. Alright? Number 1, know personality types and love language. Ano bang klase? Lalo na kung 20 years na kayo mag-asawa, siguro naman magkakilala na kayo. Siyempre, alam nyo na mga ugali ng isa't isa. Alam nyo na yung kiliti ng bawat isa, di ba? Knowing the strengths and pitfalls of each other's temperaments. Alam mo na dapat kung saan mag-iinit ang ulo niyan. Alam mo na dapat kung ano yung ayaw niyan. Di ba? Temperament. Give us understanding, grace, perception, and patience for one another. Di ba? Knowing your personality ng kapartner mo, dapat alam mo na yan by this time. At the same time, yung love language niya. Di ba? Sabi, resolving conflict requires knowing, accepting, adjusting to your own differences. Talagang magkaiba tayo. Sila mag-asa. Dapat mong tanggapin, ganito talaga sila. Ganito talaga sa side nila. Puro sila mga maiinitin ng ulo. Ganyan talaga sila. Nakita ko na rin, tatay niya, ganyan din yung kapatid. So dapat wag kang trigger. Alam mo na nga yun ang kahinaan nila Di ba? Ingat ka din. Okay? According kay Gary Chapman, 5 ways to express and experience love called love languages are words of affirmation. Gusto niya ba binabati siya? Gusto niya ba na pinupuri siya? Purihin mo. Mamaya mo na sabihin yung problema. Di ba? Matuto ka maglambing. Okay? Quality time. Lalo na, kung yung isa busy, dapat may time kayo para sa sarili nyo. Hindi puro pera, hindi puro trabaho. Tama naman yung trabaho, pero dapat may panahon naman kayo para sa sarili ninyong dalawa. Yung hindi kayo yung nagsiset talaga kayo na, sige ha, every Sunday after service, magla-lunch tayo together. Tayong dalawa lang, walang apo, walang anak. Kayo lang. Bakit? Kasi nag-i-invest kayo sa relationship ng mag-asawa dapat may panahon kayo kahit man lang maglakad kayo sa gilid ng ilog, no? Kahit man lang punta kayo sa konting park, medyo umupo-upo kayo doon, inom ng konting soft drinks, relax ng konti. Kasi yung quality time, marami kayo napapag-usapan. Marami kayo napapagkwentuhan. Mga sisters, agree ba kayo doon? Agree? Saan ang thumbs up? Yun. Ate Rosie nag-thumbs up. Nakita ko. Sino pa?
Sino pa? Sisters, thumbs up ba tayo dyan? Ate Marlene, thumbs up. O, sino pa? Tita Luz, thumbs up po ba kayo doon? Ang mga sisters gusto yung may time para sa kanya. Ate Eli, nagta-thumbs up. Si Tita Glo. Tita Glo, nagta-thumbs up ba si Tita Glo? Gusto niyo po ba yun? Ha? Dapat Ate Obet, yan. Dapat quality time. Wala mo na pag-uusapang usap problema. Okay, pag-uwi na lang na bahay, doon na lang. Pero yung time ninyo, kailangan marami kayo para dito. Okay? Receiving gifts. It could be by way of card, it could be by way of tsokolating kahit papaano. Anything. Okay? Acts of service. Ano yung acts of service? Brothers. Ako yung challenge ko mga brothers. Brothers, ako po, gabi-gabi, binamasahe ko ang asawa ko. Pagod sa trabaho. Nasa kamay si Tart. Binamassage ko ang asawa ko gabi-gabi. Okay? Dati inuutosan ko yung madalas, ngayon hindi ko na inuutosan. Acts of service, di ba? Physical touch, di ba? Brothers, dapat tayo, atchoy tayo, atchoy. Hindi tayo bossing, atchoy. Tayo ang utusan ng mga darling natin. Okay ba yan? Yan. Boys, agree ba tayo mga boys? Acts of service. Okay, number 2, okay, thank you. Be self-aware. Tatanungin mo yung sweetheart mo, are you hungry? Are you tired? Are you off emotionally? Ano ba yan? Ay, may mens yata yan. Ay, ano? Ano ba tawag doon? Pinagdadaanan. Kung wala ng mens. Menopausal. Hot flashes, something, di ba? If so, it's probably not a good time to engage in conflict. Huwag ka muna mag-bring up ng issue. Di ba? Let the issue rest until your needs are met and you're prayed up and centered on Christ. Okay? Ephesians chapter 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Okay? Be self-aware. Alright? Number 4, know the dance. Ito yung sayaw Tuturo ko kayo ng sayaw. Quick, slow, slow. Sabihin nyo nga, quick, slow, slow. Go. Quick, slow, slow. Asan na yung mga boys? Boys. Tayo lahat. Quick, slow, slow. Sabihin, dali, go. Quick, slow, Quick, slow, slow. Quick, slow, slow. Ulit. Quick, slow, slow. Wedding. Quick, slow, slow. Tama. Alvin. Alvin. Quick, slow, slow. Bro, sabi mo. Quick, slow, slow. Quick, slow, slow. Yan. Asa pa iba? Quick, slow, slow. Tama. Quick, slow, slow. Ano ibig sabihin nun? Sabi rito. Listen. Sabi sa James chapter 1 verse 19. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone Should be quick to listen. slow to speak, slow to become I'm angry. angry. Patay. Naintindihan nyo? Patay daw, patay. Patay tayo dyan pag di natin sinunod. Sabi sa Bible, quick, slow, slow. Quick, slow, slow. Quick to listen, tengang malaki. Slow to speak and slow to become angry. Hindi yung tinatanong lang na maayos, quick to become angry agad, galit agad. Wow! HB. Alam niyo yung HB? High blood agad. Woo! Ay, okay? Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has hasty temper exalts folly.
No? Sabi po sa Proverbs 14:29, slow to anger, has great understanding. Yun daw mabagal, magalit. Ay malawak ang pangunawa. Pero ang taong mabilis ang temper, exalt folly, ay sabihin ng exalts, itinataas niya ang kanyang kahangalan. Folly means hangal. Okay? Tinataas niya ang kanyang kahangalan pag nauuna yung init ng ulo. Okay? Hold your tongue until you brought your frustration and anger before God. Let him speak to you and convict you. Sometime in his presence may reveal a selfishness and sinfulness in the words in your heart. This is his grace. It allows you to alter your course of action before damaging the relationship. Nakakasira ng pagsasama bilang mag-asawa. Okay? Next, sabi nga sa Proverbs 17:27, whoever restrains his words has knowledge, and he who has a cool spirit is a man of understanding. Kaya ang taong matalino, okay, restrains his words. Iniingatan niya ang kanyang salita. Pero ang taong may talino ang taong nag-iingat magsalita. And he who has a cool spirit is a man of understanding. Ito may malawak na pangunawa. Ang taong cool lang, kalmado. Dapat ang mga brothers, dapat siguro mga brothers i-gather to, Kuya Benby, na ang mga brothers, isang buwan mag-seminar tayo kung paano maging kalmado. Parang mahirap yan sa mga brothers. Tama ba yan, Ate Rosie? Tama ba ka doon? Kailan ho magsisimula? Galing naman ni Kuya Ding. Tama ba ka doon, Ate Obet? Ate Obet, tama ba ako doon? Mga boys, ganon, mainit ulo. Yan. Number 4, be willing to humble yourself and not always have it your way. Resolving conflict requires defeating selfishness and pursuing the other person. Okay, Philippians chapter 2, 3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Diba? Be humble. Hindi lahat ng bagay, ikaw ang panalo. May mga bagay na kailangan mo ring ibaba ang iyong bandera at intindihin din ang pangailangan ng iyong kapartner. Okay? Forgive and let it go. Colossians 3:12-14. Basahin mo. Forgive and let it go. Resolving conflict requires forgiveness. Don't bring up the past. Don't keep a mental register of concessions you've made. Don't over-dramatize yourself as the martyr and become self-righteous. Move forward in humility and love. Sabi ko sa Colossians 3 verse 12-14. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Okay. Sige, napunta sa akin yung forgive and let it go na pagod ng asawa ko. Dilas naman na yan eh. Sige, forgive and let it go. Welcome to the
love ng forgiveness. Lahat, basta married ka, tayo yung mga nagpa-practice talaga ng forgiveness. Napansin niyo po ba yon? Kasi walang married couple na tatagal ng 50 or 30, 40, 50 kung hindi nila practice yung forgiveness at nag-focus na lamang sa hurt. Kasi yung forgiveness is something that yung result ng give up mo yung hurt, yung bitterness na nandun sa heart mo o sa nangyari sa inyong mag-asawa. Kaya sinabi dito, ni-remind tayo sa Colossians 3:12-14. Ano yung dapat meron daw tayo as chosen people or as Christians? Dito ang kinakausap dito mga Kristiyano. So damitin daw po natin yung compassion, kindness, o isuot natin yung humility, yung gentleness, yung patience. Yun yung inaasahan sa atin bilang mga Kristiyano. Kung wala po nito, hindi natin kayang mag-forgive. Yung nasa atin lang, parati natin magfo-focus kung ano yung nasasaktan tayo, kung saan tayo tingin natin natalo. Dito may sinabi dito na, ang ganda, siguro ito sa mga babae, maganda to. Don't over-dramatize yourself as a martyr and become self-righteous. Yung martyr dito, di ba? Ako na lang parati. Ako na lang. Sinaktan mo ko, ang sakit ng mga sinabi mo. Kapag nakafocus tayo doon, walang resolving conflict na mangyayari. Parati na lang tayong mag-aaway at mag-aaway. Siguro simulan ko na, diretsuin ko na para makapagpahinga yung asawa ko ng konti. Yung isa-share ko. Yung basihan po natin kung gaano ka-healthy ang condition ng ating marriage. Hindi sa panahon na masaya tayo, hindi sa panahon na nag-agree tayo, kundi sa panahon na nagdi-disagree tayo na mag-asawa o sa panahon na na-hurt tayo sa ating asawa, sa ating sposo. Paano ko nasabi na paano natin ito yung basihan ko ng healthy yung marriage namin ni Marco kasi wala namang perfect marriage. Si God lang naman ang perfect. At wala din namang marriages na tumagal na mag-asawa sila nang hindi sila nag-aaway. Nasa paraan lang kung paano nila dinadala yung away nila o yung conflict nila o yung disagreement nila o yung differences nila. Nasa kung doon natin mababasihan kung healthy ba yung marriage natin. Ako, basihan ko doon gaano kadalas kami nagko-conflict ng asawa ko. Kung madalas at madalas, may sin na doon sa gitna na yon. Meron ng sin doon. Pwedeng pride na sin or sin na nakatago na dapat ipagpipray natin na i-reveal ni God kung ano yung sin na yon para ma-resolve yung conflict na yon. Kasi kung paulit-paulit talaga, titingnan natin pinaglalaruan na tayo. Kaya nga kanina, sabi ni Marco, yung marriage kasi is the only marriage is the only paano ba yan? That you sleep with your enemy. Yung tayo lang, ito lang, yung mag-asawa lang ang merong yung you're sleeping with your enemy. Bakit? Kasi meron time, I don't know, pero meron yata naman talagang mag-asawa na hindi na nagtatabi sa pagtulog. Pero sana wala naman sa atin. Pero madalas na natutulog tayo na merong samaan ng loob. And yun yung nga sinasabi na you're sleeping with your enemy. And nakita ko doon na kung babasihan natin yung sleeping with your enemy, titingnan natin kasi nakafocus na lang tayo sa negative at hindi sa positive. Siguro ang challenge ko sa bawat isa, lalo na sa mga sisters, na para hindi tayo masama dun sabi yung sleeping with your enemy, focus natin yung, kasi pwede naman yung sleeping with the enemy, pwedeng nire-reveal mo sa asawa mo na galit ka sa ngayon sa kanya, pero meron ding na galit ka sa kanya o may sama ka ng loob, nakatago lang. So ganun pa rin yun, you're sleeping with your enemy. Meron kang mga hurt sa asawa mo, siguro simulan natin ito na tingnan natin yung mga positive ng mga asawa natin at hindi tayo mag-focus sa negative niya. Or else,
kapag ginawa natin yung naka-negative lang tayo ng tingin sa kanya, wala tayong mariresolve na conflict. Parati na lang tayo talaga magkakaroon ng samaan ng loob sa kanya. Kung nakafocus tayo. Sabi, nire-remind tayo, even to sa Ephesians 6 verse 12, sabi, for our battle is not against flesh and blood. Kahit tayong mga couple, kasama doon, na hindi tayo ang magkaaway. Pwedeng gumagawa ng mga sitwasyon. Sabi nga ni Marco, yung battle nasa mind. Kung ano yung nasa mind natin na in-entertain natin, yun yung lalabas at pupasok sa puso natin, lalabas sa bibig natin, i-action natin, iti-treat natin sa asawa natin. Kasi nag-give in tayo doon sa battle na nandoon sa mind natin. Amen. Nakapahinga ka naman. Siguro isa pa yung yung conflict resolution. Na-share ko na to minsan kila Alvin and Tess. I don't know kung naapektuhan pa rin yung mga anak natin na mayroong 50 years old na. 'Di ba yung iba sa inyo meron ng anak kayo na nasa 50, 40s. Pero nakikita namin na every time merong kasabihan na when elephant fights, the grass suffers. Yung elephant, tayo yon, yung mga mag-aasawa. At yung grass, yun yung mga anak natin. Di ba kapag nag-aaway yung mga elepante dahil ang lalaki nila, yung mga damo na sisira. And yung damo na yon, pwedeng yung mga anak natin na 10 years old, 5 years old, mas maliit pa, o kahit siguro, yun, kahit mga apo natin, na mahal tayo. Na kapag nakikita tayo nag-aaway, naapektuhan sila. Pwedeng madala nila hanggang paglaki nila na na-witness nila na nag-away si lolo't lola, si mami't daddy, nagsabi ng ganito si tatay. Kaya sila yung mga grass na naaapakan ng mga elepante kapag nag-aaway. At tayo yon, and dapat nare-remind tayo na paano ba natin dinidil yung conflict natin? Para ba tayong mga elepante na pababayaan na lang natin yung mga anak natin na nasasaktan dahil sa away natin, dahil sa pride, dahil sa pagiging impatient, dahil sa wala na tayong, dahil hindi natin kayang ipakita yung pagmamahal. Yun yung outstanding dapat. Amen. Amen. Alright. Sige. Sige. So, sige, so meron tayong featured couple of the week. Yay! Natanong natin si Kuya Jose at si Ate Rosie, no? Ano nga ang sikreto nila? Sabi niya rito, iniiwasan namin mag-away kung may problema, pinag-uusapan. Kapag may pinag-uusapan namin, kapag may nagtampo, inaamo. Hindi yung iba kasi pagka nag-away na, hindi inaamo, inaaway lalo. Kapag galit talaga, hindi na lang kikibo. Minsan tama yung tumahimik na lang para makalma sa sitwasyon. Okay? Sabi dito, hindi lang kikibo ang isa, kinabukasan lambing lang, okay na. Bigayan lang kung may sala, aminin at mag-sorry. Mahalin mo ang iyong asawa, siya partner mo in life. Masama man o mabuti, siya ang itinalaga sa iyo ni Lord. Trust lang sa Kanya and to the Lord. Sigurado masaya kayo at maligaya sa mga bagong nagbubuo ng pamilya. Trust, and trust pa more than love. Ganda, di ba? Be faithful dapat. Isa lang siya sa buhay mo. Amen. Wow, isa lang. Di ba? Ang ganda na sinabi ni Kuya Jose, ang sikreto ng kanilang pagsasama. Okay? Yun, meron tayo dito noong nakaraan. Respect at pag-unawa. Pakinggan ang sinasabi. Sabi ni Kuya Felix at Tita Luz, mapagkumbaba, acceptance of ng mistake and ask forgiveness. Sabi ni Kuya Ding, sa 52 years, respeto, pasensya, pinag-uusapan at wag nagbibilangan ng mali. Ayun. Okay?
ituon sa tamang nagawa. Yun ang sabi ni Kuya Ding at Tita Glo. Tama? Diba? Amen. So, marami tayong mga examples na pwede nating matanong. Eto na, may sagot na sila. Alright, so nag-e-end ang ating resolving conflict in marriages. No, sana po ay natuto tayo mula po sa ating paksa for this week. Alright? Sige, so maraming salamat and to God be the glory. Yay! Okay? Sige, so Hey. at this time, we'll have a time of sharing, no? Sige, short lang, short. Siguro, bigyan natin limit, 3 minutes each. Okay? Sige, so sino gusto mag-share? Sinong unang gusto mag-share? Forgive and let it go. 771R. Alright. Sino gusto mag-share? Si Tita Glo. Tita Glo. Nilapit niya pa talaga yung kamay niya. Yan. Okay, Tita Glo, pakinggan po natin ang ating valedictorian. Ako yung sa forgive and let it go. Kasi pag hindi ka nagpapatawad, walang mangyayari. Away lang ng away. Tapos, ang babae talagang kailangan ang sakripisyo. Kasi di naman sa inaano ko yung mga lalaki, kasi ang babae parang siya nagdadala sa pagsasama. Kasi pag hindi ka magpagpasensya at saka yung mga kasalanan niya, lagi mong naaalala, lagi ka lang maiinis. Tama. Iniinis mo lang ang sarili mo. O, kaya pati yung sarili mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo, pati mga bata, mapapabayaan mo. Tama. Kaya pagka alam kong ang dami ng kasalanan nito, pinababayaan ko na lang. Iniintindi ko na lang yung kahit mga gusto mo bata. sakalin, Pagpapasensyaan mo na lang. Kasi Oo. parang yun ang sacrifice ng mga babae. Siya ang nagdadala ng problema, siya ang nagdadala ng mga suliranin nila. Yung mga lalaki Wow. kasi, hindi nila alam kung ano hirap ng mga babae. Doon! Mga lalaki makasarili. Hindi naman. Gusto nila, magpasarap. Ang hirap kay Mrs. Ayan. Alright. Okay, yun Tapos lang. palakpak tayo. Palakpak kay Tita Glo. Yay! Sino pa gusto mag-share? Brother naman, brother. Sister, brother. Nanini ko si Kuya Roger, Kuya Roger, ikaw. Sa akin naman bro, Hmm. medyo malaki lang yung adjustment pa na nangyayari pa rin sa amin hanggang sa ngayon. Oo, ganun talaga. Una, araw-araw ko nang kasama to asawa ko. Hmm. Iba kasi nung panahon na nasa trabaho pa ako dahil una, Oo. yun na dahilan ko pa yung trabaho ko pero yung ngayong araw-araw ko nang kasama, ito na, nakikita ko na talagang totoo. Totoo naming ugali. Lahat. Doon ang pasensyahan naman. Oo, tama. Mahirap naman kung araw-araw mong kasama, kung hindi ka rin naman marunong magbigay, na minsan kasalanan niya o kasalanan ko, medyo ina-adjust ko na lang din sa sarili ko dahil tama. hindi naman hindi natin isa lang alang yung pagtatagal ng pagsasamahan natin, hindi maganda yung maging resulta nito. Kaya dapat maging ka rin, maging ka rin sa pasensya. Mahal pa rin ang pasensya. At saka dapat nangingibabaw yung ni God. Mas lalong tatagal ang relasyon. Tama. Oo, kasi parang ka rin Kuya Roger, parang ka rin nag-abroad no? Oo, ang tagal. Kaya ngayon ko lang na ngayon malaki ka adjust bro. Kasi ngayon ko lang talaga na araw-araw ko na siyang kasama. Oo, 24 hours, no? Sa tulog na lang kami hindi magkasama. Bakit?
Kasi Bakit? hanggang ngayon, hindi pa niya Naku po. matanggap yung lakas ng hilik ko. Kung ano yung pinakamasarap na part eh. Yung pa yung nawala. Hindi sila makatulog dahil sa lakas ng hilik ko, kaya hiwalay talaga kami matulog. May technique dyan. May technique dyan. Kaya nga eh. Oh. Paglagay ka ng panyo, bro. Sabi Sabi. nila, ano daw, tinatali daw yung paa. Sige, pag-usapan natin sa susunod dyan, ha? Alright, salamat, Kuya Roger. Marami ka natutunan. Oo. Maganda. Marami, bro. Very good, sir. Thank you. Alright, sige, salamat. Para po tayo kay Kuya Roger. Yay! Sino po mo next na magsishare? Sister naman. Sister. Yes. Sino sa sister? Ano po nilagay yung grades ko po na chemical? Nagtas ba na kami si Ate Ellie? Pulong. Sige na. Sige na. Ako bro, sa akin ang ano ko, sa pagsasama namin, in which mga 12 years na nagsasama kami ng tuluyan. Uy, grabe yun Sa akin ang ano ko is acceptance kung sino siya at saka yung background niya. Tapos, kailangan ko rin magkaroon ng patience, humility, at pagpapatawad sa kung ano man ang nagagawa sa buhay naming mag-asawa. Amen. Kailangan magpakumbaba ako. Pagka hindi yung palagi lang makipag-retaliate, kailangan magpakumbaba. Amen. Yun sa aking ginagawa, bro. Amen. Wow. Wow, salamat Ate Ellie ha. Naku, napaka-importante ng sinabi ninyo kasi sa totoo lang minsan ang hirap bumaba, di ba? Ang hirap bumaba lalo na kung alam mo na kunyari yung husband ng may kasalanan. Minsan mahirap, challenging 'yon, ano? No? And nakaka-appreciate yun yung share nyo ha. Ellie ha. Salamat. Okay? Sige, so sino gusto mag-share para patay kay Ate Ellie? Yan ha. Brother naman, Alvin. Bro, share ka naman, brother. Bro, nakamute ka. Ace, bakit Ace? Yan, narinig na ba, bro? Yes, brother. Ang ganda ng boses mo. Parang announcer Radio announcer. Parang masaya si Tess Dito kami sa Madilim. Parang nasa loob kayo ng singhana. Bakit gumagano maingay? Oo nga, kanina pa yan. Sige. Yan, wala na. Okay. Una, siyempre bro, maraming salamat. At least, naka-join kaming mag-asawa tonight. Amen. Napakagandang mensahe mo dahil like kanina lang habang nakikinig kami ng mga example mo, yung mga insights mo, nagtatanungan na kami kagad, sino ba yan, sino ba yun? And ngayon parang nasa adjustment pa rin kami kasi dalawa lang kami madalas sa bahay ngayon, wala yung apo namin. Nakakatuwa lang, iba talaga yung kayo dalawa lang sa bahay. Nakapag-usap kayo, pag may konting nasabi yung isa na hindi maganda, nakakapag-adjust agad. Humahaba ba yung pasensya, bro? Amen. Pinapractice namin ngayon yung mga sitwasyon namin dati na alam mo naman yon, alam nyo nilin yun, bro. Pero ngayon, repenting kami parehas dun sa mga Amen! pinanggalingan namin.
Yes. Matawa tuloy ang asawa ko, bro eh. Matawa. Masaya, masaya. Mahirap talaga, bro, yung kanina nga, yung slow to speak, slow to become angry. So, natatry na namin ngayon yung pakinggan muna yung isa. Amen. Bago Praise ka agad sumangga yung isa. Ayun, dati nag-uunahan kami sa pagsangga eh. Ngayon, meron na kami time na makinig muna yung isa. Amen. Out namin ngayon mag-asawa kasi nga kami dalawa palagi yung magkasama sa bahay. Amen. Sa biyahe kanina, dalawa lang din kami. And, maraming salamat, bro. Yes. Nakakapag-adjust na kami unti-unti. Alright. Dahil yung message na yan tuwing, tuwing weekly, bro. Weekly, no? Actually, every 2 weeks to, nag-skip tayo ng isa kasi na-busy ako. Dahil nga yung kasal ng anak ko. Anak namin. Okay. At least, bro, nakita namin yung invitation mo. Talaga, nag-prepare kami, bro. Yes, sir. Salamat po. Hindi kami nakakapag-prepare, kaya parang, sandali lang kami nakakasilip, tapos alis na. Pero, ngayon, okay naman, natapos namin yung maganda mong mensahe. Okay? Amen. Opo. Thank you so much. Salamat, Alvin. Alam mo, kami, na-inspire kami sa inyong mag-asawa. At nakakatawa na kasi itong ginagawa natin ito, parang nag-i-invest ka talaga ng time. Kasi para sa marriage natin to. So, okay to, no? Kailangan natin lahat ito. Kahit kami mag-asawa, kailangan namin to. Amen, bro. Kasi, ibig sabihin, pag umatin ka dito, pinapahalagahan mo ang asawa mo. Amen. Nagbibigay ka ng halaga. Amen. And, salamat, no? Salamat. At, si Tess, nagiging mas maaliwalas na siya ngayon. Si Tess. Gumaganda si Tess! Hindi na nagsabi ang kanyang mga karay. Ayan, ha? Sino sister na mag-share? Si Tess ba? Tess, share ka na. Share. Oo naman. Actually, thank you sa message. Siguro yung dahil sa actually alam mo naman yung nangyayari sa amin Pero hindi namin alam yan. Nakakapagod magalit eh. Ginagawa ko lang talaga prayer. Prayer and prayer and prayer. Tapos parang manare-realize ko naman na ang dami kong needs, ang dami kong complaint, pero ang na-realize ko dapat kung ano na lang yung ang nagagawa niyang maganda, kailangan doon ako tumingin, hindi doon sa kulang. Dapat kung ano yung kaya niyang gawin, kailangan kong tanggapin kasi parang dahil sa retired na siya, tapos parang hindi na siya nag-work, kailangan kong, parang ginagawa ko nung gusto kong mag-retire. Gusto kong baguhin ang needs niya kasi domestic support. Gusto niya laging inaasikaso. Napapagod na ako. Parang ang hirap baguhin pero talagang yung needs niya eh. Okay lang yun. Oo, hindi mo talaga, parang ang hirap baguhin pero ang kailangan, hindi ko titingnan yung babaguhin siya kundi yung kung ano na lang yung kaya niyang ibigay. Yun! Tapos kung ano yung kaya kong ibigay, kailangan niya rin appreciate. Tama. Ang tawag doon, acceptance. Adjustment and acceptance. Amen, bro. Acceptance, ma'am. Opo. Ayan, bro. Kasi ganun talaga tayo. May mga kanya-kanya tayong limitations. Di ba? May mga kanya-kanya tayong hangganan. Ganun talaga. So, importante, kayo? Team. Di ba? Team tulungan pa rin. Yun pa rin yun. Amen. Alright? Amen. Thank you. Sige. So, yun na. That's it for now. Muli, palakpakan natin si God sa lahat po. Thank you sa lahat po na nag-share. This is recorded ipopost ko to sa YouTube. Ibibigay ko sa YouTube para pwede nyo i-review ha. Tama. Sige. Para tayo mga estudyante dito, pagka tayo ay nakagraduate, PhD. PhD tayo lalabas dito. Okay? Amen. Kuya Ben, pwede mo i-end sa prayer. Kuya Ben, may sasabihin ka ba? Short lang. Short, Kuya Ben. Ay, nakamute si Kuya Ben. Yan, Kuya Ben. Short na yung sa akin, bro,
Salamat sa sa seminar na patuloy na ibinibigay mo, bro, para talagang magkaroon ng matagal na pagsasama ang mag-asawa, bro. Maraming aral na natutunan kami sa mga seminar na ito, bro. Yung pagkakaroon ng pagmamahalan sa bawat isa, pagbibigayan, yung kababaan loob, alang-alang lahat yan kay Jesus eh. Pag nakasintro kasi si Jesus sa buhay ng mag-asawa, walang bagay na hindi kayang gawin ng mag-asawa. Amen. Dahil para kay Jesus yan, lahat na yan. Walang bagay na hindi kayang gawin ng mag-asawa. May isip niya tuloy matatakot. Amen. Walang siganot sa mag-asawa na hindi kayang ma-resolve kung si Kristo ay nasa puso natin, nasa buhay natin. Magagawa ng mag-asawa yan. Amen. 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 Alright. Sige bro, So, maraming salamat Kuya Ben sa siner mo isara natin sa panalangin bro. Sige bro, end that sa prayer. Tapos picture tayo wala muna mag-out. Sige bro. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na narinig namin patuloy ng pagbibigay sa amin ng aral ng leader naming mag-asawa, Marco Mundiar at saka si Lynn, tungkol dito sa Stronger Together na mag-asawa. At maraming salamat po God na binibigyan po ng lakas na patuloy nagiging masikating ang leader namin. Ang kanyang pagsisikap God, along pag-ibayuhin yung pagkat upang magkaroon ng encouragement sa mga mag-asawa. Umabot kami sa ganitong tagal ng pagsasama mag-asawa nang dahil sa inyong salita God, nalaman namin ang katotohanan na dapat naming sundin. At dito sa mga bagong kasal, sa mga mag-asawa na mayroon pa ring sigalot, mayroon pa ring hindi pagkakaunawaan sa kanilang pagsasama, ang kanilang nakaraan, kasalukuyan, dapat tingnan natin yung hinaharap. Alang-alang kay Kristo, kailangan ma-resolve natin ang lahat ng bagay na ito. God, tulungan mo po kami, ang bawat isa na maging maayos ang aming puso. Dahil ang problema, God, wala sa aming kasama, God, kundi mismo sa sariling isip namin, God, nasa sariling puso namin, God. Ayusin mo po ang puso ng bawat isa, God, na magkaroon ng tamang pananaw para sa matagal na pagsasama ng mag-asawa. Pagsasama ng walang hanggang, God, hanggang sa makarating kami sa langit na kayo ang aming kasama, God. Maraming salamat po, God, sa gabing ito. Ang lahat ng ito, dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Picture tayo. Magtabi mo ka. Magtabi. Tapos lumapit sa camera ng ganun, ha? Matay mo na yung ilaw. Yan. Alright. Alvin, bro. Picture kaya. Ilaw. Yan, Alvin. Ay, asa ba si Tess? Picture tayo. Tapat kayo sa ilaw, bro. Uy, lugi tayo. Sila namamasyal na. Naunahan tayo, Yan. Teka, Alvin, bro. Yan. Picture tayo, tapat kayo sa liwanag. Alright. One. Si Tess. Yan. Okay, yan. Malinaw. Yan. Alright. 1, 2. Yun. Okay. Alright. Yan. Inano natin, ha? Alright. So, everyone, bye-bye. Pinatay mo ka agad yung... Salamat. Okay, ingat. Thank you po. Goodbye. Thank you po, bro. Thank you. Okay, bye-bye. Ben. Bye-bye. Yes, bro. Hello. Sabi naman sa akin yung plano.